Hello guys, good morning. Long rides po tayo ngayon. Currently nandito na tayo sa Barangay Hall ng Nalumbunan. Galing tayo ng Aurora kanina. Pumunta tayo ng boundary ng Darumba at Caloocan. And then bumaba tayo doon. So far so good, na sa 12 kilometers na tayo, 12.81. From Kuti-Kuti kanina bumaba tayo ng Darumba. And then bumaba tayo ng Kalyat. So nandito na tayo sa Nalumbunan. Ang next na barangay ay Buliwao. So let's go. So yung first half kanina ng ating long run ay majority uphill kasi from Aurora to Caloocan talagang matataas talaga. Pero yung second half niya medyo palusong ng konti. Pero hindi tayo makapagbitaw kasi nga hindi naayos kanina yung yung ating helmet. Kaya wala tayong helmet ngayon. Hindi siya advisable mag roads mga kapatid kapag pag walang helmet. Kaya majority ng ating ngayon ay easy. Kahit palusong easy lang. Mahirap na sumemplang. So easy to moderate ang ating training ngayon. Pero minsan pagka nakakahanap tayo ng flats, mga daan, yung nagtatry tayo ng konting speed run. Sa wheelchair racing, ang tawag sa ganitong setup ng training ay scenario based road training. Meron siyang uphills, meron siyang downhills, at saka meron din siyang mga flats. Tapos magkakaiba yung effort. Hindi siya consistent na easy, hindi siya consistent na moderate, magkakaiba, depende sa pangangailangan. Sa mga runners, ang tawag yata sa ganito ay fartlek. So yan, medyo sakyatan tayo. May akyatan tayong ulit. Ganito talagang daan dito sa Quezon, may akyatan, may lusong. So malapit na tayo sa Buliwao, mga 500 to 600 meters away. So halos hindi gumagalaw yung ating GPS kapag ganitong akyatan kasi sa isang wheelchair user mabigat talaga pagpakyat. Yun, niraos ulit natin yung isang akyatan. So nasa 13 km na po tayo mga kapatid. Medyo hindi lang ideal pala ang cellphone pagka ganitong mga ganitong klase ng videos. So subukan nating mag-ipon para sa GoPro o kaya Insta. So dito na tayo sa boundary ng Nalumbunan, Buliwao. Yan, dito na tayo sa arc nila. Ito naman yung tulay nila. Medyo makitid lang siya, pero it serves its purpose naman. Matagal na tong tulay na to.
Tapos dito sa baba niya maraming mga flood controls dito, kaso sira-sira na. Dito rin matatagpuan yung sinasabi nilang New Zealand ng Nueva Vizcaya diyan sa baba. Hindi ko lang kasi yung video. Pero dito sa tulay na to yun, baba lang konti. So mabagal lang yung pacing natin ngayon. Nasa 12 to 13 kilometers per hour. Pero okay na yun. So sayang yung mga mais ng ating mga magsasaka dito sa Nalumpunan. Ay buliwaw na pala to kasi lumagpas na tayo dun sa tulay na tamaan ng summer, ng drought. Hindi nakapag So ito ay medyo false flat. mukha siyang flat pero mabigat itulak, so it means meron siyang konting elevation. So tumatakbo tayo ngayon ng 15 to 16 kilometers per hour. Mabagal lang kumpara sa mga elites. Pero mahalaga, meron tayong pagkakataon na makapag-train. So yun, umakyat tayo ng konti, 17-18. Sumusunod naman yung nung pamangkin ko dyan sa likod. So medyo meron na naman tayong konting elevation. Bumabagsak yung ating pace to 13-14. Pero maganda yung dikit ng ngayon maganda yung pagkapit ng gloves ngayon. So medyo mainit na mga kapatid. 8:40 na. So nasa kilometer 14 na po tayo. 14. So after ng mahabang medyo flat na ito, false flat, papahinga tayo dun sa dulo. Kasi susubukan kong hatawin. So yun, mag-water break muna tayo after nung ating speed run. Kalso yung konting tubig.
Nagano po tayo ng nag-incorporate tayo ng isang speed run. Ang max speed natin is 18-19 doon sa part na yun, pero false flat kasi siya. Bili ka ng ano? Tubig. May tubig pa dito. Ay, sige. Kasya na garod yan. Sige lang ang tinapay ko. Sige na. Pause mo nga muna. So, ayan, tapos na tayo sa ating water break. Dadaan po tayo dito sa looban ng Buliwaw. Medyo rock road konti. So itong parte ng Buliwaw na to ay mga mga angkan namin. Angkan namin. Pangit ng daan, hindi tayo makagalaw. Kaya dahan-dahan lang muna tayo. Hopefully hindi siya kan. So ito ay medyo mataas din. Hindi ko alam kung ilan ang elevation nito, pero mahaba na mataas. Try natin sa regular na pushing natin kung kaya. Ang tawag sa sitio na to ay Kasitrusan, Buliwaw. So majority ng aming angkan ay nandito. Bandam. So medyo hirap tayo doon sa regular na pushing, kaya gamit tayo ng ipinagbabawal na technique. Tutulak tayo ng konti sa ating rim set. Pero supposed to be ay bawal. Yun nga lang, wala tayong choice. Mahirap sa akyatan. Siguro nasa kung dito, mula doon sa baba may 100 meters din to na paakyat. So dito po sa Quezon ay regular na yung mga ganitong daan. Maraming akyatan. Ang mga flats lang dito ay sa bandang Kalyat tsaka Nalubunan. And then dyan sa bungad ng Buliwaw hanggang doon sa ilog. Muntik na tayo nagsasara yung isang mata ko dahil sa merong, hindi ko alam kung ano yung tumama. Punasan mo ko saglit yung kantabid. Parang may tumama sa mata ko na ano. Punasan mo, may punasan mo yung mata ko, parang may ano.
Ano? So, may konti pa. May 30 meters pa. So yung GPS dito sa harapan ng aking wheelchair, iba yung nilalabas niya doon sa Strava. Yun pala, kapag ganitong medyo matarik, tumitigil yung GPS kasi akala niya walang movement. Nagiging super pagong tayo pag akyatan. So meron silang more or less 1.5 kilometers na difference mula nung nagumpisa tayo. So most likely yung mga akyatan na yon ay nasa 1.5 kilometer din ang haba. Yun, natapos din tayo sa akyatan. So mukhang kailangan ng maayos ng mga dito, mga kapatid. Ito bahay yata ni Ate Majo ito. Hindi ako sure. Ito, pero mga kamag-anak namin majority dito. Siguro dito sa parteng to mga kapatid ay 80 to 90% ay relative namin. Anyway, wala naman tayong hinahabol na oras. Hindi naman tayo na nagta-time trials, kaya okay lang na chill rides lang tayo. Total natapos na natin yung mga main part ng ating training. So nagkaroon tayo ng 4 na set ng tag 1,000 kilometers ay 1,000 meters or 4 sets na 1 km and then 5 kilometers na uphill. Yung mula Aurora hanggang Caloocan uphill po yun na straight. Ayun, napunta tayo sa rough road. Buti si David naka gravel bike kaya hindi masyadong pero yung wheelchair ko maninipis yung gulong, kailangan nating ingatan. Anyway, kaya kami dumaan dito pala mga kapatid ay medyo pagod na rin talaga. Kapag sa main road kami dadaan, magtutulak pa ako ng kulang-kulang 7 to 8 kilometers. Puros akyatan na yon. Kasi mula Bares Base hanggang Aurora talagang akyatan. Ang lalaki ng akyatan doon, lalo sa Pugad Lawin tsaka sa sa elementary. Medyo hindi na kaya ng aking lakas kasi doon sa may sa may Darugba talagang sinolo kong itulak. Sinusubukan ko yung aking lakas kung kakayanin. Anyway, kung ganito lang naman kid ng mga daan, kahit pa paano, kayang-kaya naman ng ating wheelchair. Huwag lang siyang tumama sa mga bato. Pag tumama ng bato, tapos mabilis ang takbo, masisira yung alignment niya.
Huh. Napalaban yung ating wheelchair doon, hindi ako. So itong wheelchair ko po ay matagal na rin. Nasa going ano na siya. Going 5 years na. Nabili ito mga around December 2021. So yung wheelchair ko po ay galing sa United States. Bali hybrid siya, half carbon and then half alloy. Customized siya. Bali sinukatan nila talaga ako para sa ganun ay makagawa sila ng fit para sa akin. So dahil nga ito yung aking pinaka first na wheelchair, medyo may mga dapat pang i-correct, pero dahil nga medyo mahal, mahirap mag-ipon din, mahirap mag-ipon ng pambili. Bali ito ay regalo lang sa akin ng partner ko, and then hindi na kami nakabili pa ng bago kasi medyo marami rin na pinagkakagastusan, lalo na sa farming. So dito ay kwan lang talaga to, daanan ng bukid. Pero maganda yung surroundings dito, lalo na kapag ka nakapagtanim na sila. So we are now on kilometer 15 na tayo. So paglabas natin dito, most likely nasa kilometer 17 na tayo. So bali itong wheelchair ko ay pa lang siya, parang stock, maliban dun sa port nya. Kasi there was a time na na-aksidente ako noon, nabali yung kanyang port. So we have to change it. So medyo matagal din bago kami nakabili ng bagong port kasi mahal. So dito sa part na to, medyo chill rides na lang tayo. Hindi na tayo parang na lang to, cool down. Kine-check na lang natin yung ating pushing kung lumalapat pa ng maayos yung ating gloves sa ating push rim. Mukhang katatapos lang ng harvest season dito sa part na to ng Buliwaw. Walang gawin. So ang speed natin dito 8, 9, 10. Hindi siya lumalayo doon. Pero kaya nga nang sabi ko, balik cool down na lang to. Kasi nagpasundo na rin kami dyan sa may tulay. Paglabas namin dito, tulay na. So mga 2 kilometers na lang.
Daming mga itik. So maliban sa fork niya, wala pa talagang napalitan din or wala ring upgrades pa na nangyari. Yung mga gulong lang syempre every 6 months. Pero yung gulong depende rin kasi minsan kung kailangan ng palitan or ano. Yaw! Nako! Lubak-lubak talaga ang daan. May yaw, baka naman. Yeah. So anyway mga kapatid, bali hindi ako nag-ano talaga, hindi ako nagsaset ng targets kapag ganitong mga trainings pa lang. Sa mga talagang race na lang ako nag-ano, nag-time trials o kaya nag-check ng time. So ito naman yung daan na kwan. Ito yung pakanan papunta ng kanyan ng sentro. Tubig nga David? Tubig. Nakaka 15 kilometers na tayo, going 16 na. Mga 100 meters na lang nasa 16 na. Malapit na rin maubos yung ating space. Medyo hindi maayos yung pagkakalagay ng ating cycling. Sabi sa ating keep cycling, keep moving. Pero itong gamit ko po ay hindi po bicycle to Hindi po buy. Kasi ang buy, 'di ba, from the word buy, dalawa. Kaya siya tinawag na bicycle. Dalawang gulong. Pero itong akin ay tatlo. Hindi naman siya tricycle, kundi wheelchair po ito. Wheelchair. To be specific sa brand, ito po ay gawa ng Carbon Bike USA. R1 ang kanyang model. So kung manonood po kayo ng Paralympics, mga wheelchair racing, marami po doon ang R1. Ang R1 ay isa sa mga pinaka budget friendly, pero kahit budget friendly, mahal pa rin talaga. Hindi siya masasabing budget friendly. Mahal. Makakabili ka na ng bahay dito sa kung gaano ka mamahal yung mga branded na bike gaya ng S-Works, Giant, ganyan. Nandun ang kanyang presyo. Pero syempre hindi na natin babanggitin, baka i-google nyo na lang. R1 wheelchair racer, gawa ng Carbon Bike USA.
maayos ng konti yung daan dito. Ito kasi kwan na siya. Parang barangay road na yata to talaga. Ay, baka municipal road pa to pala. So we are now on kilometer 16. Hindi ko alam kung may 2 kilometers pa to hanggang sa labasan. Pero malapit na lang to. Wala naman ng akyatan na matatarik dito kaya ano, hindi na rin ito makakapag contribute masyado sa ating ano, sa ating pagod. So mayroon malaking farm dito ng manok. Pero parang walang mga manok ngayon. Dati mayroong malaki dito eh. Majority dito flats na lang, pero meron siyang konting akyat baba, pero maliliit lang. Nako, manchado na yung ating puti. Nakaputi tayo kaso no choice. Wala tayong ibang dadaanan. Yan, kung mapapansin nyo, flats. Pero baka ipa-close ko na yung ano kasi wala nang space. Nabot na natin yung limit. May ano na lang, 5 minutes. So 200 meters na lang, nasa kilometer 17 na tayo. So dun sa mga bahay-bahay na yun, ititigil na natin yung ano, yung camera. So parang kailan lang na semento to. Baka wala pang 2 taon. So nasa 17 kilometers na po tayo. 17 kilometer mark. So mag water break muna tayo konti. I-stop mo na yung David. Stop mo na.